Bago sa saksi, bistado ng mga otoridad ang iligal na pagtatap ng tubig sa Baseco, Maynila. 7 arestado kabilang ang isang suspect na nahuli sa loob ng manhole. Saksi, si Darlene Kai, exclusive. Ganito ang itsura ng linya ng tubig sa ilang bahagi ng Baseco compound sa Maynila. Ang pipeline ng Maynilad na naghahatid dapat ng tubig papunta sa mga bahay, punong-puno ng butas. At may nakapasok na mas maliliit na tubo. Kinakabit sa jet pump na hinihigop naman ang tubig papunta sa mga bahay na may illegal na water connection. Ito raw ay organisadong operasyon ng isang grupo sa lugar. Kahapon, inaresto ng Baseco Police ang 7 miyembro umano ng grupo matapos daw mahuli sa aktong iligal na nagtatap ng tubig. Ito pong pagnanakaw o pagkuha po nung tubig po to sa Maynilad na main source ng Maynilad. Matagal na sa amin, kami ng barangay po nagtutulungan ng aming chairman at ng mga barangay officials. At ng Maynilad po, yung isang natin dito, informante natin, hindi ko na babanggitin, nagpunta na ako rito at nagbigay ko sa akin ng information na positive na ako. Kaya yun ang huli, sir? Yung nga po, kaya nga po, nung minatsaga namin, nagkaroon tayo ng chance para mahuli natin at implegrante po. Sa loob mismo ng kanal na ito, nahuli ng mga pulis yung isa sa mga suspect. Ang ginagawa raw kasi nila, pinapasok nila yung mga manhole para maglagay ng aparato doon sa main line ng water connection dito sa lugar para i-redirect yung tubig papunta sa mga parokyano nila. Nakuha ng mga pulis sa mga suspect ang ilang handheld radios, jet pumps, mga tubo at iba pang gamit na pangbutas ng tubo. Based doon sa mga informations na nag-gather natin and revelations, pagka po ikaw gusto mo ng tubig, nakakabitan ka na ng illegal, you will pay 6,000 to 4,000 pesos po. Hindi ho bariya itong pinag-uusapan dito kasi kung sa 100 po nakabitan na nila sa 6,000 po, 600,000 na po yung agad. Kasi mayroon pa akong monthly. Dahil sa tapping, nahihigop ang tubig sa pipeline. Nawawala ng tubig ang libo-libong residente. Sabi ng chairman ng Barangay 649, matagal nang idinadaing ito ng mga residente. Malaki na rin daw ang epekto sa paaralan, simbahan at ospital. So nahihirapan po talaga yung aming mga kabarangay na walang tulo pero nagbabayad monthly. Malala po talaga kasi nagrarasyon po kami ng tubig Meron po kaming fire truck, nagre-request yung mga kabarangay namin, nagre-request sa ating mga konsihal, sa ating congressman at siyempre po nagre-request din po sa City of Manila para lang magkaroon kami ng tubig. Yung mga ekskursyon natin diyan, totally nawala that cause chaos po. Bali nagkasakit po yung mga bata, nagkaroon ng mga UTI, yung iba ho nagkaroon ng mga sakit kasi yun na hindi yung sila makapag-CR po. Yung iba po nagkasakit na sa tiyan. Pati yung ospital dito na bagong bukas, nawala din yung tubig. Nahuli ng MPD ang leader umano ng grupo na pabalik-balik na sa kulungan. Dati na raw nakulong dahil sa murder at illegal possession of firearms. Lahat ng suspect itinatanggi ang mga paratang sa kanila. Tricycle po ako nadaanan lang po nila ako. Nadamay ako doon kasi andun ako nakaupo rin sa kanto. Yung tubig na yan, isa rin yan, sinihintay ko para magkatubig kami. Mga nag-aantay lang po kami doon. Tapos? Nagaanan lang po. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ng Maynilad na nagpapasalamat sila at nahuli ang mga suspect sa illegal water tapping. Nakikipagtulungan na raw ang pamunuan ng Maynilad sa mga otoridad para mapigilan ang ganitong mga gawain. Agad daw kinumpuni ang mga nasirang tubo na ibalik na rin ang supply ng tubig sa 70 Maynilad customers sa lugar. Maharap sa kasong paglabag sa Water Crisis Act of 1995 ang mga suspect dahil sa illegal tapping sa isang distribution pipe. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.